Nalubog sa West Philippine Sea ang lumang barkong made in China na ginamit sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Pinaulanan ng missile at bomba ang barko hanggang sa mawasak ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Pasado alas 8 ng umaga nang sabay-sabay atakihin ng mga barko, eroplano at land assets ng Pilipinas at Amerika ang BRP Lake Caliraya. Ito ang nagsabing target sa maritime strike exercise ng balikatan sa Lawag, Ilocos Norte kanina. Malayo at hindi kita mula dito sa aming kinaroroonan ang target ship na BRP Lake Caliraya. Pero nakaposisyon dito sa beach ang ilang artillery weapon ng Pilipinas at Amerika. Katuwang nila sa pag-atake ang air at naval assets na naroon naman sa West Philippine Sea. Unang nagpasiklab ang guided missile frigate ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal na nagpakawala ng surface-to-surface anti-ship missile. Sa drone shot, kita kung paano nito tinamaan ang likuran ng BRP Lake Caliraya. Umatake rin sa barko ang Fast Attack Interdiction Craft ng Philippine Navy. Mula Himpapawid, naglunsad din ng airstrike ang mga eroplano ng US at Philippine Air Force. Pinaulanan ng bomba ng FA-50 attack aircraft ng Pilipinas at F-16 fighter jets ng Amerika ang BRP Lake Caliraya. Dahil sa tindi ng mga tinamong pinsala, unti-unting lumubog ang barko sa laot. Makalipas ang halos 2 oras, tuluyan na itong lumubog sa dagat. Ayon sa mga opisyal ng balikatan, pinakita sa maritime strike exercise kung gaanong kalakas ang mga armas na sasalubong sa sinumang magtatangkang umatake sa dalampasigan ng Pilipinas. You got to assess it as extremely lethal, both from an aerial perspective and from a ground perspective. The ability of both the U.S. And the Filipino, Army and Air Force to work together to achieve this is extremely lethal. Sa kasagsagan naman ng maritime exercise, isang mangingisda ang nakapasok sa restricted area. Pero hindi ito nakalapit sa target ship at agad ding pinaalis. Ayon sa AFP, pababayaan na sa ilalim ng dagat ang BRP Lake Caliraya. Aprobado rin ng DENR ang lokasyon kung saan ito lumubog. Their requirement is for the ship to sink below 1,000 feet. It's beyond any diver can dive. So it's safe. But it will serve as a shelter for fishes. Safe from humans and good for fishes. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5.